Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Virgo na mangyayari sa September 3, 2024 at 9:55 a.m. Philippine time. Ayan, so if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Check na lang information kung paano mag-book for a private reading. So, ang reading na to, maaring mas makaresonate dito yung mga Sagittarius rising, although pwede pa rin naman mag-resonate yung mga Sagittarius moon or Sagittarius sun. Okay, so new moon is about new beginnings, new opportunities, new experiences. So, maraming major happenings for you, Sagittarius rising. New moon is happening in your 10th house of your career, your reputation, your job. Maaring merong bagong career path na ipupursu ka ngayong new moon, no? Starting this new moon in Virgo. Maari ring merong, yung iba sa inyo, no? Pwedeng career, trabaho, or like a work from home environment, okay? Kasi pwedeng yung iba sa inyo, nagpa-plan kayo na magkaroon ng shift or energy change pagdating sa trabaho nyo, like yung gusto nyo from corporate, office work to work from home. Ayan, so paplanuhan nyo na or you're trying to manage kung paano nyo na yon gagawin. Lalo na kung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng family, no? May baby sa bahay. So you really want to manage your time and maximize your resources. Kaya maaring you will set up a new career wherein kayang-kaya mong manage at the comfort of your home. And meron tong sextile sa positive aspect sa Neptune tsaka sa Pluto, which is in your second house of your resources, your assets, your finances. So, maaring iba sa inyo may magbubukas na bagong opportunity na kung saan pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Or anything that will make you feel comfortable. Yung iba sa inyo pwedeng magsa-start kayo ng business pagdating sa rentals, real estate, no? Bibili kayo ng lupa, bahay, na pwede nyong maparentahan na mag-generate siya ng pera. Okay? Jupiter, which is your ruler, is in Gemini right now, which is in your 7th house of relationship. So, I feel like, meron kang mga partners dito. May mga taong nakasuporta sa'yo or tumutulong sa'yo para ma-execute yung mga plano mo, yung mga gusto mong mangyari for your career, for your finances. Jupiter is the planet of expansion, abundance. So, I think yung iba sa inyo may mga learnings din kayo kasi this is Gemini energy, who is someone na mahilig mag-research or mag-aral. I also see you na pwedeng meron ka rin kino-convince na partner mo na mag-aral para sa'yo, no? Para sa partnership ninyo. Let's say you have your business together. So you are convincing your partner na siya mag-aral siya ng specific na area of life na nandoon may kinalaman sa negosyo ninyo para makatulong yon sa pagmamanage ninyo at sa pagpapalago ng inyong negosyo. Okay? So, maraming possibilities, maraming pwedeng opportunities na mag-open up sa inyo during this time. So, kailangan lang talaga na kumbaga open ka doon sa mga possibilities na yan because you'll never know kung ano yung magiging epekto noon sa'yo, lalo na if it's going to affect you in a good way. Mm-mm. So, some of you naman, maaring meron kayong mga talents and skills, abilities na gagamitin nyo to earn more money, no? Let's say, magaling kang magkumpuni ng gamit, no? Pwedeng mag-offer ka ng services na to fix yung mga electronic devices, ganon. Or anything na abilities mo na siya or skill set mo na siya or talent mo na siya na nandyan na sa'yo na pwede mong i-monetize. Na hindi lang laging libre or kaya parang you're just doing that
for parang libangan mo lang. But some of you, maaring mas gusto nyo ngayon na makapag-generate ng pera, no? For your family. Pwedeng iba sa inyo, magpapatayo kayo ng bahay, you are funding the finances ng bahay ninyo, kaya gusto nyo mas marami kayong income generating na mga resources. Okay, let's see what else. Di ba meron kayong bagong career path na i-explore na maaring iba mga kailangan na magbago ng tinitirahan ninyo. Yung tipong nakahanap kayo ng trabaho sa ibang lugar na medyo malayo sa inyo at mas practical kung lilipat kayo ng bahay. Oh, Six of Wands. So, this is going to guarantee success for you. Ito yung pinaglaban mo, pinaghirapan mo, and then you will see or you will reap the results. Oo, may mga rewards yan for you. You have the Death card, which is about transformation, endings, new beginnings. So, pwedeng meron ka ng finally i-let go na search situation mo sa career mo para makapagsimula ka ng bago. Iba, change career talaga. You have the Justice card. So, this is about your clarity, kaliwanagan sa iyong decision making. So, maaring iba sa inyo, you really know what you want. You really know kung which path na talaga yung iti-take mo. Yung iba, medyo nahirapan kayo sa pag-decision na to, lalo na kung yung iba sa inyo matagal na kayo sa trabaho na yan or sa career path na yan. And kumbaga, iniisip mo ko yung mga pros and cons, what if mag-resign ka na, no? Eh, ano na, makukuha mo ba yung compensation na nakukuha mo dati, yung mga benefits na nakukuha mo pag nag-start ka na magnegosyo or to pursue your passion. Yung iba kasi rito, ang isa sa dahilan rin, kaya uh, some of you want to change career or umalis sa work is because of your family. Pwedeng kailangan ka talaga sa family. Let's say, for example, you are a mother, no, na bagong panganak, or yung mga anak mo nag-aral na. So, kailangan talaga na merong nag-aasikaso first hand sa family mo. And your partner is someone naman na kayang mag-provide for the family kahit na hindi ka mag-work, no? So, pwedeng yun, major decision na gagawin ninyo as partners kung saan nyo nadadalhin uh, yung inyong relationship or yung career path ninyo. Pwede kasing pareho kayong nagtatrabaho ng person mo, and then for some reasons, you realize na you really need to focus on your family. You really need to focus on developing a more stable foundation para sa family ninyo, na kailangan meron na talagang nagtitingin sa mga anak, kung meron na kayong anak, para mas makapagbigay kayo ng focus, ng attention dun sa mga importanteng bagay. Kasi sa buhay naman, hindi lang pera or trabaho yung importante, 'di ba? Importante rin yung family, mga anak, connections ninyo, yung mga relationships, yung pangarap mo, no? So, some of you makakaisip kayo ng paraan para it's either pareho kayong mag-partner nagtatrabaho, pero yung isa ano siya, mas flexible. Oo. Para you can attend to the needs of your family. Okay, let's see what else. A fiery climax approaches. So, yung iba sa inyo, ano siya, itong decision making na to, parang merong magti-trigger sa inyo para makapag-decide para doon. Na masasabi nyo na, okay, sige na. We need to make this decision. Kailangan na nating simulan or gawin itong plano natin. Leave the past behind. Moving on, moving forward. So some of you, you have realized na merong chapter na natatapos na for you, whether this is a career path mo or sa business, whatever you are focusing on right now. And kung ano man itong natatapos na to, this makes sense, no? Kasi itong Death card is about transformation. There's an ending
letting go of the things that are no longer serving your highest good and focusing on what is more important, no, ngayong panahon na to para sa inyo. And I think ang important sa inyo is your family, your at the same time na gagawa mo rin yung career mo and you have a good relationship with the people you love. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.